What's up, Lakandulans? Kumusta kayong lahat dyan? Handa na ba kayong matuto ng Araling Panlipunan 8? Ako nga pala si Sir Christopher L. Balesa o Sir Chris for short. Samahan niyo ko at maglalakbay tayo upang tuklasin ang exciting, inspiring, at interesting na kasaysayan ng daigdig. O, handa ka na ba? Ihanda na ang module mo at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan muna natin ang mga natutunan mo sa nakaraang aralin tungkol sa mga naging salig sa paglakas ng Europa. Magtatanong muna ako. Bibigyan kita ng 3 segundo, pagkatapos piliin ang tamang sagot. Okay? Ready ka na ba? Unang katanungan. Ang nasa ibaba ay katangian ng bourgeoisie noong gitnang panahon, maliban sa anong item? Letter A. Mayayaman at kabilang sila sa uring nobilidad at kaparian? Letter B. Tinagurian silang middle class o panggitnang uri? Letter C. Nagmula sila sa mga banker at nangangalakal sa mga bayan at lungsod? Or letter D, nagamit ang kanilang propesyon at panulat sa pagbubunsod ng rebolusyong pampolitika at pang-ekonomiya. Kung letrang A ang pinili mo, mahusay, tama ka. Ikalawang katanungan. Ito ay tumutukoy sa prinsipyo na nagtaguyod ng kaunlarang pang-ekonomiya at kapangyarihang politikal ng isang bansa. Letter A, bourgeoisie. Letter B, merkantilismo. Letter C, bullionism. Or letter D, imperialismo. Kung letrang B ang pinili mo, magaling, tama ka. Ikatlong katanungan. Tumutukoy sa isang estado na pinanahanan ng mga mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan. Letter A, national monarchy. Letter B, bourgeoisie. Letter C, nation state. Or letter D, merkantilismo. Kung letrang C ang pinili mo, bravo! Tama ka! Ika-4 na katanungan. Tumutukoy sa sistema ng pamahalaan na nagtatalaga sa isang tao bilang ulo ng estado habang buhay, hanggang siya ay presahan na mapaalis sa kapangyarihan o hanggang siya ay kusang loob na ng umalis sa pwesto. Letter A, democracy. Letter B, bourgeoisie. Letter C, nation state. Or letter D, monarchy. Kung letrang D ang pinili mo, tama ang sagot mo. Huling katanungan. Trinang nagsasaad na ang tagumpay ng bansa ay nasusukat sa dami ng mahalagang metal sa loob ng hangganan nito. Letter A, bourgeoisie. Letter B, merkantilismo. Letter C, bullionism. Or letter D, imperialismo. Kung letrang C ang pinili mo, talagang nakinig ka at naunawaan mo ang nakaraang talakayan. Dahil tama ka. Ang huhusay talaga ng mga kabataang Lakandulans. Sigurado akong marami ka natutunan sa nakalipas na aralin. Kaya for sure ready ka na sa unang paksa ng module na ito. Pero bago natin dagdagan ang inyong kaalaman, kilala mo ba kung sino nakapinta sa larawan? Kung si Mona Lisa ang iyong kasagutan, magaling dahil tama ka. Kilala mo ba kung sino naman ang nagpinta sa larawan? Kung si Leonardo da Vinci ang iyong sagot, mahusay dahil tama ka ulit. Ang inyong mga kasagutan ay may kinalaman sa ating bagong paksang tatalakayin. Kaya ngayong araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa pag-usbong ng Renaissance.
Bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa most essential learning competencies 14. Number 1, nailalahad ang mga salik na nagbigay daan sa Renaissance. Number 2, nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahon ng Renaissance. At number 3, natatalakay ang mga mahalagang epekto ng kaisipang Renaissance sa pamumuhay ng tao. Kaya ano pa't hinihintay natin? Tara na't halina't simulan natin ang talakayan.